Yun oh. What up everyone? Good day sa ating lahat. Kamusta kayo? Kamusta ako? So, yan na, September 1 na. Ops, 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 ops. Huwag ka munang sumilip dyan. Sumisilip na eh, no? So, September 1 na, bare months na. For today's video, galing nga tayo dito sa Makati. May sinabit lang tayo sa China Bank. Suspended ngayon ang classes from Malacanang, no? Mga government din, wala rin pasok. Pero tayo may pasok. Pero may consideration tayo. After ng ginawa natin na yon sa Makati, pwede na raw tayo umuwi. Hindi na raw tayo kailangan mag-office, di ba? Uuwi na tayo para tayong naka-long weekend na naman. Kayo, kamusta guys? Sa ngayon, walang ulan dito sa Makati. At hindi tayo inuulan simula nung umalis tayo sa bahay. Pero nakakapote tayo, hindi na tayo nagtanggal. Yung ulan naman ngayon, pabugso-bugso, bigla-biglang uulan. Kahit mainitan na tayo, go na yan. Wala na tayong gagawin today, Monday na ulit. You know, Messer! Hindi natin kilala yan. Diyan tayo dati nagtatrabaho. Nagdi-deliver tayo ng PSA, birth certificate, mga Senomar, marriage contract. So yan ang trabaho natin before. Bago tayo mapunta dito. Bago tayo mapaganda dito sa trabaho natin na to. Dahil hindi naman. That day kasi, that time, kulang sila ng benefits. Pero papasalamat ako doon sa dati kong trabaho na yon kasi marami akong natutunan, marami akong naging kaibigan. Siyempre, shoutout kay Chester Hisido na sorter namin. Marami akong natutunang lugar dyan na kahit taga North Caloocan ako, hindi ko alam yung mga sulok-sulok doon. Hindi ko alam yung mga pangalan ng lugar doon. Pero dahil dyan, sa sorter namin na yan, shoutout sa iyo, Sir Chester. Kaya kahit saan mo ako tanungin, alam ko yung lugar dyan sa North Caloocan dahil mga nagpapadeliver ng PSA, yan, mga kaloob-looban dyan. May ganun palang lugar doon, may ganun palang shortcutan dyan sa Caloocan na yan. Ganun. Pag pinasok mo pala to, labas nito, dito na, yung mga ganun. Di ko alam dati yon pero dyan ako lumaki, dyan ako tumanda. Nagtrabaho kasi tayo sa PSA. Sa una, sa ibang lugar tayo, na-assign ako sa Manila, Sampaloc, Cubao, Quezon City, mga ganyan. Mandaluyong, Eastwood, lahat. Tapos yung medyo matagal na ako, kinuha ko na yung North Caloocan. Doon pa yung lumawak yung kaalaman ko doon sa lugar namin. Mga pangalan ng subdivision. So, shoutout Messer. Ayan no. Yan yung uniform ko dati. Namimiss ko na nga rin dyan kasi ang maganda dyan, pagkabisado mo na yung lugar mo kasi dyan, petiks ka na dyan. Tulad nun, kunyari doon sa rota ko, sa lugar namin, yung nakabisado ko na, sobrang dali lang ng trabaho. Ang mahirap kasi dyan sa PSA, yung requirements. Hindi ka kasi pwedeng mag-pick up ng PSA ng ibang tao pag wala kang authorization letter, ID. So yung iba kasi nag-request ng PSA para magkaroon ng ID. So hindi kasi nila alam na kailangan namin makakita for security purpose ng ID. Kung di mo kami papakitaan ng ID, paano namin malalaman na sa iyo to? Paano namin mapoproof na ikaw talaga to, or nanay, tatay mo, anak mo? Kasi yun yung mga authorized eh. Kunyari ako yung tatay, pwede kong kuhaan yung mga anak ko. Magulang ko pwede kong kuhaan. Or kaya siyempre anak, sila naman pwede nila akong kuhaan kasi magulang nila ako. Pero mga kapatid hindi, pinsan hindi, tropa hindi, girlfriend hindi, asawa pwede mong kuhaan kung kasal na kayo. Pero kung ikakasal pa lang kayo, like nag-request kayo ng Senomar, requirements yun para ikakasal kayo. Hindi mo pwedeng kuhain yung Senomar kasi nagkaroon na yan ng issue sa amin. So kinuhaan niya ng Senomar yung jowa niya, then doon nalaman niya na kasal pala yung jowa niya, o di ba? Kasalanan ngayon namin 'yon. Kasi bakit binigay yung Senomar doon sa unauthorized person? Yun yung malaking naging issue sa amin. Binigay namin yung Senomar doon sa jowa. 'Di ba nakakatawa nga naman. Nalaman ng babae
Eh, yung babae pa naman yung mayaman, yung lalaki yung alam mo na, walang pera. So, tinignan niya sa Senomar kung kasal yung lalaki. Ay nalaman nung babae, nakasal pala yung lalaki. So, hiniwalayan niya. Taka ngayon yung lalaki, paano nalaman? Nag-report ngayon siya sa opisina na bakit nagbibigay kami ng documents. Siyempre, personal documents yun. Importante yun. Hindi mo pwede basta-basta talaga pwede ibigay or pakita yung birth certificate mo kasi pwedeng gamitin sa hindi maganda. Yun lang naman yung mga isang experience namin. Hindi ako yung nagpa-receive na pero pinagmitingan namin yun na nangyari yun sa amin. O ano pa ba? Yung birth certificate, yung mga nag-aagawan ng mga mana. Yan, syempre pag may birth certificate, dagdag ano yan, supporting documents yan para ginagamit nila sa hindi maganda. Mga beneficiary, hindi kami nagpapa-receive niyan pag walang authorization at hindi authorized yung magre-receive. Kasi dati nahirapan kami, sabihin niya siya daw nag-request noon para sa kapatid niya, para sa pinsan niya, para sa kaibigan niya. Pero hindi nila alam na kailangan ng authorization. Before yon. Pero ngayon kasi iba na yung proseso nila. Bago ka pa lang makapag-request, kailangan i-upload mo na yung mga requirements. Yun yung nire-request namin before. Para pag ihahatid namin sa nag-request, yung PSA, wala na kaming kukunin. Titingnan na lang namin yung ID. Then, nadagdagan sila ngayon ng mga benefits, HMO, na dapat meron talaga. Meron silang SSS PhilHealth, kumpleto sila pag-ibig, pero yung pagdating sa health, syempre, di ba, kailangan, dapat nga may life insurance din sila. Well, di ko alam kung meron na sila, pero meron na raw sila. So, good thing. Maganda yon pag ganun. So yun, kung may mga gustong mag-apply ng trabaho, dito ay try nyo dyan sa MESERV. Nangangailangan sila ngayon ng tao at saka mga rider. Tsaka hindi lang sila sa PSA, meron pa silang mga ibang hawak na sa mga courier. Kaya i-try nyo mag-apply dyan, message nyo sila dyan sa Facebook nila at may sasagot sa inyong mga admin dyan. Then shoutout sa MESERV, shoutout kay Sir Patrick at saka kay Mambaya, si June. Shoutout sa inyo, guys. Sana pagpunta ko diyan magpakain naman kayo, no. Joke lang. Yun lang. Na-share ko lang mga dati kong trabaho. And trabaho pa rin naman natin ngayon. Messenger pa rin naman. Liaison officer. Tayo yung tagalakad ng mga needs or mga kailangan i-submit ng isang company. Kailangan natin pumunta ng SSS, pag-ibig, mag-update ng mga status, mag-submit ng mga letter. Yan ang trabaho natin. Kasi maliban sa pagme-messenger, kinuha din nila ako dito dahil kailangan nila ng messenger slash driver, yung marunong mag-drive ng 4 wheels. Advantage lang ba? Pero hindi naman madalas. Siyempre, ang trabaho ko pa rin is as a messenger. Pero napakadalang na ipag-drive ko sila. Gusto lang nila na marunong mag-drive yung kukunin nilang messenger. So, yun. Kaya napapakinabangan naman tayo. Ito na tayo, Kamyas Road. From Makati, sarap ng kwentuhan. Medyo hindi umulan ngayon. Pero nakita nyo, ready tayo kung uulan man siya o hindi. Ayan, medyo umaaraw pa nga. Baka dito lang sa lugar na to, pero pag dun sa atin, medyo maulan talaga. Kasi umalis tayo kanina sa bahay, umuulan eh. Maraming salamat sa panonood ng ating vlog. Sikapin ko na makapag-upload araw-araw para naman may mapanood kayo, para naman may ma-react din kayo sa akin, para naman makapag-comment kayo dyan. Oh. Dyan, ayun, kukomment kayo dyan. Tapos, ipipindutin nyo yung like sign na ganyan. O, diba? Napakadali lang nung pinapagawa ko sa inyo eh. Demanding. Kaya ako naman sinisipagan kasi nakikita ko may nanonood, nakikita ko may mga nagre-request, may mga papa-shoutout. Hindi pa tayo monetize, pero dito naman lahat nag-umpisa sa ganito. Kaya maraming salamat sa inyo. At sa mga katulad ko na nag-uumpisa pa lang din at sa katulad ko na hindi pa din monetize,
Yun, kapit lang tayo. Gawa lang tayo ng gawa ng video kung ano yung maisipan natin. So tatahakin na natin ang Commonwealth. Yun lang naman for today's video. Mag-ingat kayo at ride safe sa mga mosing natin dyan. Peace out!